Sumasabay sa ihip ng hangin ang mga talahib habang palubog na ang araw. Sa tabi ng kagubatan, doon nakatira si Minda at ang kanyang anak. Gabi-gabi, bago pa man dumilim ng husto, nagsasara na agad si Minda ng bintana at pintuan dahil sa takot na may makakita sa tunay niyang anyo. Sa loob, naglalagablab ang apoy sa kalan. Kumakaway ang mga anino sa dingding habang hinihimas ni Minda ang ulo ng anak niyang si Junel. 11 taong gulang na ito. Nasa 8 gulang na para sa kanyang plano para dito. Anak, may nararamdaman ka na ba? Mainit ba ang ulo mo? Naninikip na ba ang dibdib mo tuwing gabi? Hindi po, Nay. Pero lagi naglalaway ang bibig ko kapag nakakaamoy ako ng dugo ng manok o kahit anong hayop. Normal po ba yun? Tumulo ang dugo mula sa hiniwang atay sa mesa. Ngumiti si Minda, isang ngiting kailalim at itim. Simula na ito, anak. Hindi mo pa ito maintindihan sa ngayon. Pero darating ang gabi na hanap-hanapin mo ang lasa ng hilaw na laman. May kumatok sa pinto. Malalakas na katok na nambubulabog. Dahilan para magulantang si Junel. Sino po yun, Nay? Dito ka lang. Huwag kang lalabas. Bumukas ang pinto at sa gilid ng liwanag mula sa gesera, pumasok si Mang Celso, ang matandang albularyo sa baryo. May bitbit na supot ng tuyong dahon at ugat ng kahoy. Ay, Minda! Naamoy ko na ang simula. Huwag mo lang ituloy. Kawawa ang bata. Hindi pa niya alam kung anong mundong tatahakin niya. Lumayas ka, tanda. Hindi mo kaano-ano si Jonel. Wala kang karapatang makialam sa buhay namin. Tumingin si Mang Celso kay Junel na nananatiling tahimik sa sulok. Anak, may iba kang landas. Hindi lahat ng lahi kailangang sundan, kahit kadugo mo pa yan. Napangiwi si Minda. Tumayo siya ng dahan-dahan at inilapit ang mukha sa matanda. Hindi kita pinatay noon dahil may utang na loob ako sa'yo. Pero kung ipagpipilitan mong hadlangan ako, baka mapilitan akong tapusin na ang utang na loob na yon. Dahan-dahang humaba ang kuko ni Minda habang tumutunog ang bawat paghatak ng laman sa kanyang mga daliri. Sa madilim na bahagi ng lilim ng punong kahoy, isang lalaki ang nagmamasid. Si Anton. Tahimik at hindi mapakali. Sa kanyang lieg ay nakasabit ang isang anting-anting na may pulang bato sa gitna. Minda, ano na namang ginagawa mo sa anak mo? Bulong niya sa sarili. Hawak niya ang kutsilyong pilak. Sa kanyang likuran ay ang pakete ng asin, bawang at pinatuyong dahon ng saging na may ukit. Nay, bakit po galit si Mang Celso? Totoo po ba yung sinasabi niya? Umupo si Minda sa tabi ni Junel. Hinaplos ang kanyang buhok. Anak, may mga taong hindi kayang tanggapin ang lakas natin. Gusto nila tayong manatiling mahina, katulad nila. Hinawakan ni Junel ang kanyang tiyan. May kung ano gumagapang na mainit sa loob nito. Parang apoy na unti-unting lumalagablab. Nay, parang may ibang boses sa loob ng ulo ko. Parang gusto niyang lumabas. Ngumiti si Minda. Sumilip mula sa bintana at napansing madilim na sa labas. Isang matandang uwak ang nakadapo sa sanga at nakatitig sa kanila. Malapit na, anak. Malapit ka nang maging isa sa amin. Naglakad palayo si Mang Celso
At sa kanyang bawat hakbang, baon niya sa kanyang isip ang takot. Sa kanyang isip ay malinaw ang hula ng kanyang yumaong ina na isa ding aswang na may lahi ng itim na engkanto ang magpapalaganap muli ng takot sa baryo kung hindi ito mapipigilan. At ang lahing yun ay si Junel. Tunog lang ng bawat yapak ni Anton sa maputik na daan ang madidinig habang patuloy lang siya sa kanyang paglalakbay. Madilim na ang langit at parang walang makikitang buwan sa langit. May naririnig siya sa likuran pero hindi siya lumingon. Sanay na siya sa ganoong ingay. Marami na siyang nadaan ng kagubatan pero ang lugar na ito may kakaiba siyang pakiramdam. Sa dulo ay may isang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy ang sumalubong sa kanya. Tumigil si Anton, sandaling nagmasid, saka kumatok. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Bumungad ang matandang si Mang Celso. Hawak ang isang baston at may bandanang tela sa ulo. Tumitig siya kay Anton ng matagal. Parang sinusuri siya mula ulo hanggang paa ng tahimik. Kumalma ang paligid. Lahat ng ibon ay tumikom ang bibig. Ramdam ni Mang Celso ang kakaibang enerhiya mula sa kanyang bisita. Ikaw yung lalaki sa mga pangitain ko. Hindi ko alam kung ano nakita mo, Lolo. Pero kailangan ko ng tulong mo. Nararamdaman kong hindi ordinaryo ang lugar na ito. Tama ka. Mapanganib ang lugar na ito. At lalo na ngayong may isang bata ang nilulukuban ng kadiliman. Binuksan ni Mang Celso ang pinto ng maluwang at pinatuloy si Anton sa loob. Umupo si Anton. Hinubad ang kanyang kwintas at inilapag sa mesa ang anting-anting na isang maliit na bilog na bato na may pulang ukit sa gitna at balot ng lumang kadena. Pwede niyo ho ba itong suriin? Laging mainit kasi ang pinaparamdam nito kapag may masama akong nakakaharap. Kinuha ito ni Mang Celso at ipinikit ang kanyang mata. Dahan-dahang inilagay sa kanyang palad ang kwintas, saka sinambit ang ilang salita. Sa liwanag ng araw, sa dilim ng gabi, ipakita ang taglay mong hiwaga. Umusok ang anting-anting at nagningning ang pulang bato. Saka biglang lumiwanag. Napadilat si Mang Celso. Anton, ikaw ang tagapagmana ng apoy ng liwanag. Ang lakas na yan, hindi basta napupunta kahit kanino lang. Ikaw ang napili ng anting-anting. Tumaas ang kilay ni Anton. Hindi siya sanay sa mga ganong usapan. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may bahagi sa sarili niyang matagal nang naghihintay sa ganitong paliwanag. Kung ganon, may dahilan kung bakit ako nandito. At kung totoo man yung sinasabi mo, kailangan ko ng tulong niyo. Tumango si Mang Celso saka tumayo. Tinungo ang isang lumang baul at kinuha ang isang tela na may nakaburda ng isang mukha ng uwak na may pulang mata. Ang batang lalaking si Junel, anak ni Minda, ang babae na binigyan ng kadiliman ng gabi. Plano niyang isalin sa bata ang lahi ng kanyang sumpa. Kilala ko si Minda. Dati pa lang, alam ko lang hindi siya basta tao. Pero si Junel, bata pa siya. Wala siyang alam sa nangyayari sa kanyang paligid. Umupo si Mang Celso sa tapat ni Anton. Pareho silang tahimik sa ilang sandali. Kailangan nating maigligtas ang bata bago sumapit ang bagong buwan. Kapag sinimulan na ni Minda ang pagsasalin, mahirap na itong ibalik sa dati. At kapag nagtagumpay siya,
magiging ganap ng halimaw ang bata. Sabihin po ninyo kung anong kailangan kong gawin. Tumango si Mang Celso. Kinuha ang anting-anting at ibinalik sa kanya. Sinabi ng matanda ang mga dapat gawin bago kumilos. Kailangan muna nilang paghandaan ang lahat bago sumabak. Nagsimula nang bumagsak ang ulan sa labas. Hindi lang ito basta laban tungkol sa liwanag at dilim, Anton. Isa itong laban gamit ang puso. Kung mahina ang loob mo, hindi ka makakalapit kay Junel. Wala ho akong balak umatras. Ito lang ang sinisigurado ko. Hindi niya dapat maisailalim sa bata ang kapangyarihang yon. Hindi siya isinilang para maging halimaw. Sa labas ng bahay, isang aninong nakasayaw sa sanga ang tahimik na nakikinig. Ramdam na ramdam ni Anton ang simoy ng hangin habang nilalandas niya ang makipot at madamong daan sa silangang bahagi ng kagubatan. Ang kanyang mga hakbang ay marahan pero matatag. Dala-dala niya sa kanyang bulsa ang anting-anting na mainit sa pakiramdam dahil parang may nilalabanan ito sa paligid. Patuloy ang paglalakad ni Anton habang hinahanap ang pulang kuweba na sinabi ni Mang Celso. Ayon sa matanda, nandun daw ang ugat ng buwan, isang bihirang halaman na kayang sugpuin ang kadilimang nakaamba sa bata. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, napahinto siya dahil mula sa likod ng makapal na talahiban ay may narinig siyang boses ng bata. Ako'y may lobo, lumipad sa langit. Agad na dahan-dahang lumapit si Anton. Lumuhod siya sa damuhan at doon sa gitna ng liwanag na nanggagaling sa mga ulap ay nakita niya si Junel. Nakaupo ang bata sa ilalim ng puno ng mangga. Hawak-hawak ang maliit na laruan na gawa sa kahoy na parang nililok gamit ang patpat. Nakangiti ito at halatang walang kamuwang-muwang sa mundo. Parang walang panganib sa kanyang paligid. Hoy, bata! Anong ginagawa mo dito sa gitna ng gubat? Nagulat si Junel pero hindi naman natakot. Tumingin siya kay Anton at kumiti. Ako po si Junel. Naglalakad-lakad lang po ako dahil may gusto po kong hanapin. Yung puno na sinasabi ni nanay. Yung may walang ugat daw. Napakunot ang noo ni Anton. Hindi niya sinabi dito agad kung sino talaga siya. Tinignan niya ang bata. Wala itong galit sa mata o kahit anumang palatandaan na isa ito sa mga kalahi ng nanay niya. Halata ditong isa itong normal na bata. Hindi ka ba hinahanap ng nanay mo? Panganib dito Hindi naman niya po alam na nandito ako at hinahanap ang ugat na yon. Tsaka, lagi po niya akong pinapauwi bago gumabi. Pero hindi ko po sinasabi sa kanya lahat. May mga bagay po kasi na ayaw ko nang marinig mula sa kanya. Napatigil bigla si Anton nang maramdamang may kakaiba sa batang ito. Hindi lang ito matalino. Mapagmasid din ito, pero may lungkot sa boses. Umupo si Anton sa kanyang tabi. Anong ibig mong sabihin, Junel? Si Mama po. Mahal na mahal ko po siya. Pero may mga gabi na kakaiba siya. Yung mata niya, parang hindi katulad ng sa atin. Tapos minsan, kinakausap niya ako sa dilim. Sinasabi niya na malakas daw ako, na may dugo daw po ako na hindi ko pa alam. Pero ayoko po nun. Gusto ko lang po maging normal. Narinig nilang gumapang ang hangin sa pagitan ng mga puno. Alam mo, Junel, minsan kahit anong klaseng dugo po ang dumadaloy sa atin, tayo pa rin na may karapatang pumili kung sino tayo. Lumingon ang bata sa kanya at nagtataka ang mga matang tumitig kay Anton. Hindi po ba ako magiging masama kahit ganito ako?
Hindi. Lalo na kung lalabanan mo ang kasamaan. Hindi ka ipinanganak para maging halimaw. Natahimik ang bata. Tumayo siya, nilapitan si Anton at iniabot ang maliit na laruan niyang kahoy. Kayo po? Sino po kayo? Kinuha ni Anton ang laruan at ngumiti. Ako? Isa lang akong tao na gusto kang iligtas. Biglang umihip ang hangin. Tumindig ang mga balahibo ni Anton. Napalingon siya sa paligid at ang anting-anting niya ay bigla na lang uminit. Ano yun? Itinago ni Anton ang kwintas sa loob ng kanyang damit. Tumayo siya at agad na tinapik sa balikat ang bata. Halika na. Ihatid na kita pa uwi. Pero simula ngayon, hindi mo na ako tatawagin kuya ha. Bakit po? Dahil may mga lihim ang nanay mo na hindi mo pa dapat malaman. At kung totoo ang hinala ko, gusto kitang ilayo habang may pagkakataon pa. Naglakad sila palabas ng gubat. Si Junel ay tahimik lamang habang nakahawak sa laylayan ng jacket ni Anton. Sa bawat hakbang nila ay parang mas lalo silang nagiging konektado na parang itinadhana. Habang paalis sina Anton at Junel sa di kalayuan, may isang pares ng matang matalim ang nakasunod sa kanila, si Minda. Akala mo ba'y mailalayo mo siya sa akin? Hindi mo kilala ng lubos. Mali ka ng kinalaban, Anton. Sa kanyang palad, pumipintig ang ugat sa ilalim ng kanyang balat. Tahimik na kumaripas ng takbo si Junel at palihim na lumayo sa bahay habang abala ang kanyang ina sa paglalaba sa likod bahay. Mabilis siyang pumasok sa masukal na daan patungo sa tahanan ni Mang Celso. Hindi niya alam kung bakit siya palaging hinahatak ng damdamin niyang pumunta doon, pero doon lang siya nakakaramdam ng paghinga. Sa tahanan ni Mang Celso, kasama si Anton, nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang bata. Nandito ka na naman, Junel. Gusto mo bang maglaro ulit tayo ng damong may sikreto? Nakangiti lang ang bata habang tumatango. Si Anton naman, na nooy naglilinis ng mga kasangkapan sa isang sulok, ay napatingin at kinindatan ng bata. Siguruduhin mong hindi ka mahuhuli ng nanay mo ha. Baka tayo pa mapagalitan. Di niyo naman alam kung... tsaka, linggo lang po siya bumababa ng baryo. Kaya mahaba pong oras ko dito. Sa ginagawa niyang pagtakas at pagtambay-tambay sa kubo ni Mang Celso, ay unti-unti niyang nailalabas ang lahat ng takot na kinikimkim niya. Hindi ko na siya kilala tuwing gabi. Parang may ibang taong nasa loob niya. Tumingin si Mang Celso kay Anton at pareho silang natahimik. Pero ikaw, Junel, naniniwala akong hindi ka kagaya niya. Yun nga pong nasa isip ko eh. Hindi ko nararamdamang kagaya ko siya. Gusto ko pong mabuhay ng normal. Pero habang nalilibang si Junel, ay wala talagang lihim na hindi nabubunyag magpakailanman. Isang araw, habang nililinis ni Minda ang lumang baul ng kanyang ama sa silong, napansin niya ang isang pares ng tsinelas ni Junel na may bahid ng kulay pulang lupa. Ang klase ng lupang alam niyang matatagpuan lamang sa lupain ni Mang Celso. Biglang may bumulong mula sa kanyang sariling isipan. Tinataksil ka ng sarili mong anak. Nilalason ng mga taong galit sa lahi mo ang isipan niya. At doon nagsimulang mag-init ang katawan ni Minda. Dumilim ang paligid at ang mata niya ay unti-unting namulam. At sa mismong araw din yun, masayang tinuturuan ni Anton sa kubo ni Mang Celso si Junel ng pag-ukit sa kahoy. Bigla siyang napatigil at napatingin sa malayo, sa direksyon ng bahay nila Minda. May paparating. Nararamdaman ko din ng mainit na hangin at hindi ito normal.
Hindi pa man sila nakakakibo, isang malakas na katok ang yumanig sa pintuan. Si nanay ko po yan. Binuksan ni Mang Celso ang pinto at bumungad si Minda. Wala itong ekspresyon pero nakangisi ng kakaiba. Nagniningning ang pulang mata, parang apoy na handang lumamon ng maraming tao. Si Anton lang ang nakakita sa nagbabagong mata ni Minda dahil sa kanyang anting-anting. Nagbabadya ito ng panganib. Junel, umuwi ka na. Madiing utos ni Minda sa bata na parang pag hindi mo sinunod ay ibabaon ka na lang sa lupa. Ayoko pa po, Nay. Sandali na lang. Hindi pa tapos ang bata sa pagsasalita ay hinablot na siya ni Minda sa braso. Aray po, Nay! Wag po! Minda, huwag mong pilitin ng bata. Hindi mo siya laruan para gawing kalahi mo. Kalahi ko siya! At wala kang karapatang agawin sa akin ng sariling dugo ko! Nagliyab bigla ang hangin sa galit ni Minda. Umangat ang kanyang buhok sa ihip ng masamang enerhiya. Ramdam ni Anton ang dumadaloy sa katawan nitong kakaibang kapangyarihan. Itinago niya din ang anting-anting sa ilalim ng damit habang dahan-dahang humakbang palapit dito. Bitawan mo siya, Minda. Tumingin si Minda kay Anton. Ikaw talaga ang problema. Sagabal ka. Hindi mo siya laruan, Minda. Bata lang siya. Hindi anino ng nakaraan mo. Isang malakas na tunog ng kahoy na bumagsak at umalingaw-ngaw. Sinadyayon ni Minda habang papalayo. Hawak pa din si Junel na nagpupumiglas at umiiyak. Ayoko po! Tama na po, Nay! Tama na po! Ngunit malakas si Minda at habang palayo na sila, dinala niya si Junel patungo sa kakahuyan. Tumingin si Anton kay Mang Celso na puno ng paninindigan. Kailangan ko silang sundan. Kapag ginamit niya ang mata ng gabi, hindi ka na makakalapit ng basta-basta sa kanya. Pero may dala akong pangsangga at hindi ako papayag na hayaan siyang talunin ako. Maagang nagdilim ang langit. Napuno ang makakapal na ulap ang kalangitan at parabang maitinatagong sikreto ang gabi. Sa gitna ng kagubatan, nagbabaga ang apoy sa gitna ng isang bilog na ginuhit sa lupa. Sumasayaw sa hangin ang alingasngas ng apoy, kasabay ng mga bulong gamit ang ibang lingwahe. Sa gitna ng guhit, nakahandusay ang walang malay na si Junel. Nakapikit ang mga mata, payapang parang natutulog. Ngunit sa loob-loob ng katawan niya, may naguunahang init at lamig. Sa tabi niya, nakaluhod si Minda, ang kanyang inang aswang. Pulang-pula ang kanyang mga mata, kumikislap tulad sa nagbabagang uling. Sa palad niya ay hawak ang kutsilyong itim na ang dulo ay may patak ng dugo ni Junel na kinuha niya sa hiwang ginawa sa pulso ng bata. Sa ngalan ng aming lahi, sa anino ng gabi, isinasalin ko sa iyo ang dugong ipinamana sa akin. Mula sa aking laman, sa iyong puso, magsasanib tayo bilang isa. Itinaas ni Minda ang kutsilyo at idinampi ito sa dibdib ng bata. Hindi pa ito pinapasok, ngunit handa na ang ritual. Ang pulang bilog sa lupa ay biglang kumislap, isang senyales ng pagtanggap ng lupa sa kadiliman. Ngunit sa likod ng isang punong kahoy, nakasilip si Anton. Sa kanyang palad ay mahigpit ang pagkakakapit niya sa kanyang anting-anting, na ngayon ay nagiinit, parang pinapaso ang kanyang balat. Sana'y tama ang desisyon kong gawin to ngayon. Binunot niya ang kutsilyong pilak mula sa ilalim ng kanyang jacket. Alam niyang hindi pa buo ang kapangyarihan ng anting-anting.
Pero wala na siyang oras para maghintay pa. Isang maling galaw ni Minda at tuluyan nang mawawala si Junel. Muling lumakas ang apoy. Tumayo si Minda at inangat ang kamay sa langit. O mga ninuno, tanggapin ng alay ko. Ang anak ko'y magbabalik loob sa ating anyo. Hindi siya magiging mahina. Hindi siya magiging biktima. Sa akin siya. Sa atin siya! Isang bugso ng itim na usok ang lumabas mula sa gitna ng apoy at pumasok sa bibig ni Minda. Nanginig ang buo niyang katawan. Tumindig ang balahibo ni Anton habang pinagmamasdan ang pagbabagong anyo ng babae. Ang balat ni Minda ay kumapal, naging kulay abo. Ang kuko niya ay humaba at tumulis. Ang kanyang likod ay bahagyang yumuko, handa nang lumipad anumang oras. Nang itinutok na niya ang kutsilyo sa dibdib ni Junel, doon na kumilos si Anton. Isang malakas na hampas ng katawan ni Anton ang nagpabagsak kay Minda sa gilid. Bitawan mo siya! Sumayad sa lupa ang pilak na kutsilyo ni Anton. Nagulo ang pulang guhit ng ritual. Biglang umapoy ang linya, isang senyales ng pagkagambala. Napabangon si Minda, nagngingit-ngit sa galit at ang pulang mata ay parang mas lalong naglalagablab. Anton, wala kang karapatang hadlangan ako! Tumigil ka na, Minda! Hindi mo siya dapat gawing halimaw! Nagbanggaan ang dalawa. Si Anton may kutsilyong pilak at anting-anting na kumikislap, habang si Minda ay may angking lakas ng gabi at kapangyarihan ng lahi ng mga anino. Sumalpok ang pilak sa kuko ni Minda. Nagliyab bigla ang hangin. Napaatras si Anton. Mabilis ang galaw ng babae na parang hayop na sanay sa dilim. Isang hampas ng kamay ni Minda ang tumama sa dibdib ni Anton, dahilan upang ito'y tumilapon at bumagsak sa punong kahoy. Hindi pa sapat ang lakas ng anting-anting ko. Tumayo siya, nanginginig. Ang dugo ay tumutulo sa gilid ng kanyang labi. Ngunit hindi siya umatras. Ang kanyang matay matalim at puno ng paninindigan. Kailangan kong alisin ang lahat ng hahadlang, Anton. At ikaw, matagal ka nang sagabal. Hindi mo na ako mapipigilan. Muling sumugod si Minda. Ngunit sinalubong siya ni Anton ng isang malakas na sigaw. Sa ngalan ng liwanag, huwag kang lalapit! Inangat niya ang anting-anting at biglang bumulusok ang isang sinag na puti mula dito. Tumama ang liwanag kay Minda at napaatras ito. Napasigaw siya. Sandaling bumalik sa anyong tao ang kanyang muka at nakita ni Anton ang luha sa sulok ng mga mata nito. Ginagawa ko lang ito para hindi siya maging mahina, kagaya ko noon. Ngunit mabilis din niyong nawala. Muling bumalik ang anyong halimaw sa kanya. Habang nangyayari ang lahat, unti-unting nagising si Junel. Mabigat man ang ulo, malinaw ang kanyang nakikita na ang kanyang ina, isang halimaw, habang si Anton, duguan na pero lumalaban pa din. Nay! Junel, huwag kang sumuko! Laban! Nararamdaman mo na ba, anak? Ang apoy? Ang lakas? Yan ang dugo natin. Yan ang tunay mong katauhan. Biglang sumiklab ang pulang liwanag mula sa sahig. At parang may kuryenteng dumaloy mula sa lupa paakyat sa katawan ni Junel. Napahiyaw ang bata. Ah! Ah! Ang kanyang likod ay parang nahahati, bumubuka. Tumutulo ang itim na likido mula sa kanyang mga tenga. Ang kanyang balat ay kumakapal at ang mga kuko niya ay unti-unting humahaba. Ang mata niya ay unti-unting nagiging pula. Oh, anak! Ganyan nga! Tanggapin mo! Huwag mo silang pakinggan. Hindi mo sila kailangan. Ako lang! Ako lang ang kailangan mo!
Nang makita yon ni Anton, para siyang napako sa kanyang kinatatayuan. Wala na siyang lakas at kahit pa sumigaw siya at lumapit dito ay wala na siyang magagawa. Ang anting-anting ay parang nawalan na ng lakas. Ang pilak niyang kutsilyo ay nabitawan na niya. At sa pagkakataong yon, tinanggap na niya na baka hindi na siya umabot. "Patawad, Junel." Ngunit biglang tumigil sa paggalaw si Junel. Nakatayo na siya ngayon, nakatingala, nanginginig pa din ang katawan. Ang mata niya ay pulang-pula na, ngunit sa gitna ng pulang yun, may konting liwanag pang natira sa likod ng kanyang mga mata. Natahimik siya ng ilang segundo at saka biglang sumigaw na mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Umalis ka na! Isang bugso ng enerhiya ang lumipad mula sa katawan ni Junel. Napaatras si Minda, parang tinamaan ng sariling apoy. Ang anting-anting ni Anton ay biglang muling nagliwanag, parang sinagot ang tinig ng bata. Napahawak si Minda sa kanyang ulo, nagngangalit. Hindi! Hindi! Hindi mo kayang talikuran, anak! Ako ang ina mo! Ngunit si Junel ay humakbang palapit kay Anton. Bagamat nanginginig pa rin, pilit niyang itinatago ang pag-iyak. Ang kanyang mata ay isa na lang ang nanatiling pula at ang isa bumalik na sa pagiging normal. Kuya Anton, umalis ka na habang kaya ko pang kontrolin ito. Hindi kita iiwan, Junel. Huwag mo ko pilitin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko to kayang pigilan. Pero alam ko, ikaw at si Mang Celso lang ang tanging hindi ko kayang saktan. Lumingon si Anton sa paligid. Muling lumapit si Minda. Hindi pa ito tapos. Ang anyo niya ay unti-unti nang bumabalik sa pagiging ganap na nilalang ng gabi. Kailangan nilang tumakas. Ngayon na. Bagamat masakit ang bawat hakbang, pilit inabot ni Anton ang kamay ni Junel. Ngunit si Junel na ang umatras. Lumuhod si Anton, hinila ang bata para yakapin. Lalaban tayo ng sabay. Sa di kalayuan, kasabay ng masamang hangin, si Minda, na galit ay muling sumigaw. Wala kayong karapatang husgahan at pigilan ako! Isang bugso na naman ng dilim ang papalapit. Ngunit bago pa yon sumapit sa kanila, kumapit si Junel sa kanyang dibdib at saglit na pumikit. Ang katawan niya ay biglang nagliwanag. Isang liwanag na hindi kayang salungatin ng dilim. At sa isang iglap, nang imulat ni Anton ang mata niya, wala na sa harap niya si Minda at si Junel. Tanging anting-anting na lang ang naiwan sa kanyang palad. Mahinang ungol lang ang maririnig sa loob ng kubo ni Mang Celso habang unti-unting iminumulat ni Anton ang kanyang mga mata. Masakit pa rin ang katawan niya. Saka lamang niya muling naramdaman ang tibok ng kanyang puso. Buhay siya. Hindi niya alam kung paanong siya'y nakaligtas. Ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa ng gabing yun. Dahan-dahan siyang tumayo, inalalaya ng sarili. Naramdaman niyang nakabalot ng tela ang kanyang kanang braso. Lumangit-ngit ang sahig habang palapit si Mang Celso, dala ang sabaw na mainit. Gising ka na din sa wakas. Akala ko'y hindi ka nagigising. 3 araw ka nang tulog, anak. Ngumiti si Anton kahit masakit pa rin ang kanyang panga. 3 araw? Matagal na pala akong tulog. Oo, pero hindi sapat yun para kalibutan mong kailangan pa nating hanapin ng batang si Junel. Tumahimik si Anton. Napatingin siya sa anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Kanina pa niya ito nararamdaman dahil kakaiba ang tibok nito. Para bang may bubulong sa loob ng bato. Hindi ko alam, Mang Celso, pero parang may nilagay siyang kapangyarihan sa anting-anting ko.
Itinaas niya ang anting-anting at ipinatong sa kanyang palad. May kakaibang init ito na hindi nakakasunog, banayad at buhay na buhay. Nung huling beses na tinignan ko siya, bago siya maglaho, hinawakan niya ito. Tapos, bigla na lang, wala na siya. Pero magmula noon, hindi na to katulad ng dati. Ang batang yon, may sarili siyang lakas. Hindi yon galing sa kanyang ina. Mula yon sa puso niya. Maaaring isinilid niya sa anting-anting ang bahagi ng kanyang sarili. Isang tulong at senyales. Baka ito na ang magiging gabay mo pabalik sa kanya. Pipilitin kong lumakas. Hindi pa tapos ang laban ko. Samantala, sa isang kubong malayo sa sibilisasyon, nakaupo sa gilid ng papag si Junel at nakatalikod sa kanyang ina. Wala siyang imik, habang ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa tuhod. Sa paningin ng iba, isa lamang siyang normal na bata na napagod sa paglalaro. Pero ang katotohanang napagod siya kakahanap ng makakaing tao. Tuwing gabi, ramdam niya ang init sa kanyang katawan. Ang mga mata niya ay minsang nagiging pula, lalo kapag napapagalit siya. Pero hindi ito nagtatagal. Unti-unti siyang bumabalik sa pagiging normal. Isinusuka ng kanyang katawan ang kapangyarihang pilit na isinaksak sa kanya. Isang gabi habang tulog si Minda, tahimik na lumapit si Junel sa maliit na salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili. May bahid ng itim sa gilid ng kanyang mata, pero may liwanag pa din sa gitna nito. Kuya Anton, kailan ka babalik? Bumuntong hininga siya. Alam niyang hindi niya maaaring ipakita ang nararamdaman sa kanyang ina. Dahil kapag nalaman nito, baka pilitin na naman siya o mas malala na baka tuluyan na siyang ikulong nito. Kaya't araw-araw, nagpapanggap na lang siyang sumusunod sa gusto nito. Ano anak? Kumusta ang pakiramdam mo? Nararamdaman mo na ba ang lakas ng ating lahi? Ngumingiti lang si Junel ng matipid bilang sagot. Opo, Nay. Ngunit sa tuwing lalapit si Minda sa kanya, ay pilit siyang umiiwas. Nandidiri siya sa damdaming ibinibigay ng halimaw na dating ina niya. Gabi-gabi, nananalangin siya na sa iisang taong alam niyang muling babalik. Alam ko, babalikan mo ako, kuya. Hindi mo ko iiwan. Ikaw lang ang nagpakita kung anong klaseng tao ako, na hindi ako isang halimaw. At sa parehong gabi, habang tinititigan ni Anton ang anting-anting sa ilalim ng liwanag ng buwan, para bang may narinig siyang tinig. Kuya! Napapitlag siya at lumingon sa paligid. Wala namang tao, ngunit hindi ito guni-guni. Ang anting-anting ay biglang uminit at muling kumislap ang gitna nitong pulang bato. Tumayo siya kahit masakit pa rin ang katawan, pero buo na ang kanyang pasya. Nararamdaman kong buhay pa siya at alam kong hinihintay niya lang ako. Junel, konting panahon na lang. Umagang-umaga pa lamang, pero sing-init na ng tanghaling tapat ang katawan ni Anton. Sa loob ng bakuran ni Mang Celso, humihingal siya habang nakatayo sa gitna ng mga punong kahoy. Basang-basa siya ng pawis. Wala na siyang oras at karapatang maging mahina pa. Kailangan niyang bawiin si Junel bago tuluyang lamunin ng dilim ang huling liwanag ng puso ng bata. Simula nang siya'y makabangon mula sa halos ikamatay niyang laban kay Minda, araw-araw ay walang ibang ginawa si Anton kundi ang maghanda. Nalaman niya mula kay Mang Celso na hindi sapat ang anting-anting na dala niya. Malakas ito, oo, pero hindi sapat para labanan ang lahi ng gabi kung ang puso ng isang tao ay may bahid ng takot. Kung ganun, aalisin ko na ang takot. Hindi ganon kadali, anak.
Ang takot ay hindi basta nabubura. Tinatanggap yan at kapag natanggap mo na, doon mo masusubukang talunin ang kalaban. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang sanayin ang kanyang katawan. Para to kay Junel. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko siya nababawi. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa gitna ng damuhan, hawak ang anting-anting at nakaupo sa ilalim ng buwan. Naramdaman niyang muli ang tibok nito, ngunit mas malakas at malinaw. Kasabay nito, may narinig siyang bulong. Kaya mo to, Kuya Anton. Napalingon siya. Wala namang tao, pero ramdam niyang si Junel yun. Sa ilalim ng patnubay ni Mang Celso, natutunan ni Anton ang kaibahan ng karaniwang aswang at ng banal na lahing itinakwil sa gabi. Ipinakita sa kanya ng matanda ang mga lumang sulat na mga lihim na nakasulat sa dahon ng saging na tinusok sa punong balete. Hindi lahat ng lahi ng dilim ay masama. Pero kapag pinilit ipasa ang kapangyarihan sa ayaw, doon sila nagiging halimaw. Yun ang ginagawa ni Minda kay Junel. Pero iba si Junel. Hindi siya bastang bata. Napili siya ng liwanag dahil kahit nasa masama siya, hindi nawawala ang awa sa kanyang puso. Kaya siya hindi natuluyang maging halimaw. Pinatong ni Anton ang anting-anting sa ibabaw ng mga sulat. Kumislap ito at mula sa liwanag ay may lumabas na isang simbolo na hugis bituin at may mata sa gitna. Ano ito? Yan ang mata ng pagbabantay. Isa ka ng tagapagbantay ngayon, Anton. Hindi ka lang tagapagligtas ni Junel, kundi tagapagdala ng katotohanang ang dilim ay hindi laging panig sa kasamaan. Bilang huling bahagi ng kanyang pagsasanay, kailangan ni Anton na pumasok sa tinatawag na pusod ng anino, isang bahagi ng kagubatan na binabantayan ng mga nilalang na sumumpa sa liwanag. Dala ang anting-anting at kutsilyong pilak, lumusong siya sa gubat. Isang nilalang na animoy aso na may pakpak ang sumugod sa kanya. Hindi siya umatras. Sinaksak niya ito sa ulo. Kumirot ang kanyang dibdib. Ngunit alam niyang wala siyang dapat pagdudahan sa misyon niya. 1, 2, at 3 halimaw ang sumubok lumaban sa kanya, pero lahat yon ay di nanalo sa kanya. Pagkalipas ng 3 araw, muli siyang bumalik kay Mang Celso. Gasgas ang kanyang katawan, mga pasa sa mukha at sugat sa braso. Handa na ako at wala nang makakapigil sa akin. Siguradong babalik si Minda at mas malakas na ang panig ng gabi sa panig niya. Pero kung naniniwala kang kaya mong iligtas ang batang yon, hindi ko lang siya ililigtas, Mang Celso. Babawiin ko si Junel at kung maaari, gisingin ang natitirang puso ng ina niya. Ang hangin ng gabing yun ay mainit at mabigat. At sa kanyang likuran, sa lilim ng kagubatan, parang may mata nang nagmamasid. Ang huling sagupaan ay paparating na. Madilim na ang paligid habang bagtas ni Anton ang daan patungo sa pusod ng kagubatan. Sa kanyang dibdib ay mahigpit na nakasabit ang anting-anting. Kumikislap ito ng pula at puti. Sa harap niya, tumataas ang isang dambuhalang punong kahoy, ang puno ng dugo. Ang balat nito'y kulay uling at ang mga ugat ay parang palad na umaabot sa langit. Sa pinakaugat ng punong yon ay nandoon si Minda, nakaupo sa isang batong altar at nakangiti. At sa kanyang harapan, si Junel. Ibang-iba na ang batang nakilala ni Anton noon. Sa pagitan nila, umihip ang malamig na hangin ng tahimik. Ngunit ang katahimikan ay puno ng mga tanong, ng galit at ng pagkadurog. Junel! Tumawa si Junel ng mapait. Huwag mo na akong tawagin sa pangalang yan. Matagal nang patay ang batang yon.
Alam kong nandiyan ka pa. Hindi mo ako nilabanan noon. Hindi mo ako sinaktan. Ikaw pa din yung batang kumapit sa akin noon at nagsabing, "Umalis ka na!" Isang bugso ng itim na enerhiya ang inihampas ni Junel mula sa kanyang baston. Agad na naglabas ng liwanag ang anting-anting ni Anton at tinanggap ang atake. Napaatras si Anton at dumulas ang paa, ngunit agad siyang bumangon. "Kung kailangan kong labanan ka para ibalik ang dating Junel, lalabanan kita, pero hindi kita papatayin." Wala kang karapatang ibalik ang isang bagay na matagal ko nang sinunog. Ako na ngayon ang tagapagmana ng gabi. Hindi ba't magandang tanawin? Ang dalawang mahalagang tao sa buhay ko, magkaharap bilang magkaaway. Tumayo si Minda, ang mga matay nanlilisik. Hawak niya ang isang itim na orasyon sa anyo ng tungkod. Hindi mo siya maililigtas, Anton. Ako mismo ang humubog sa bagong katauhan niya. Anak ko siya. Sa akin lang siya susunod. Muling lumusob si Junel. Tumalon siya sa ere. Paikot na pinaikot ang baston na may apoy at binagsak ito sa harapan ni Anton. Nagkabitak-bitak ang lupa, kaya napilitan si Anton na gumulong palayo. Humugot ng kutsilyong pilak at sinalubong ang susunod na atake ni Junel. Nagpang-abot ang mga sandata nila. Mabilis si Junel at wala nang bakas ang dating batang takot at maamo. Isa na siyang mandirigmang hinubog ng galit. "Alam kong galit ka, Junel, pero hindi mo ito ginusto. Isang araw magigising ka at pagsisisihan mo ito kung hindi mo lalabanan ito ngayon." Isang malakas na siko ang ibinigay ni Junel kay Anton. Tumilapon siya at bumagsak sa paanan ng puno. Umuubo siya ng dugo, ngunit hindi niya iniwan ang anting-anting. Nagliyab ito. Tumugon sa panawagan ng kanyang damdamin. Mula sa anting-anting ay sumabog ang liwanag na pinagsama-samang alaala ni na Anton at Junel. Ang unang beses na naglaro sila. Ang mga halakhak, ang mga luha, ang araw na niyakap siya ng batang humihingi ng tulong. Ang liwanag ay tumama kay Junel. "Ano ito? Bakit ako?" Biglang pumasok sa kanyang isipan ang tinig ni Anton na matagal na niyang kinalimutan. Kuya Anton? Ngunit bago pa siya tuluyang makaabot kay Anton, biglang sumigaw si Minda. "Huwag!" Itinapon ni Minda ang lahat ng lakas niya sa anyo ng itim na alon. Tumama ito kay Junel. Nadali ang bata at sa isang iglap, tumigil siya sa paggalaw at bumagsak ang katawan ni Junel. "Minda, sobra na ang ginagawa mo!" Tumayo siya at nagsimulang bumalot sa katawan niya ang liwanag ng anting-anting. Hindi na ito basta kapangyarihan lang. Ito na ang buong diwa ni Anton. Pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Si Minda naman ay lumipad sa ere. Ang buhok niya ay nagtirik-tirik na nagmistulang bruha. Ang mga matay namumula at ang mga bibig ay may halakhak ng kadiliman. Hindi ka mananalo sa isang inang handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang anak. Nagpang-abot ang mga sandata nila. Ang pilak ni Anton at ang tungkod ni Minda ay nagsabong sa gitna ng dilim at liwanag. Lumakas ang hangin at nagsiangatan ng mga bato hanggang sa isang huling sigaw. "Hindi tayo magkaaway, Minda! Ikaw ang ina niya at naniniwala kong may natitira pa sa iyong awa at pagmamahal." Pilit pinipigilan ng kagubatan ang matinding tensyon sa nangyayari. Si Junel nakaluhod at nangihina, habang si Minda, ang kanyang ina, ay lumuluha sa pagitan ng pagdurusa at galit. Sa likuran nila, nakatayo si Anton, pagod at buo pa din ang loob. At akala niya, makukuha na niya ang loob ni Minda. "Pwede pang ayusin ito, Minda. Pwede ka pang bumalik.
Bumalik? Saan? Sa mundo ng mga taksil? Sa mundong inabandona ako? Pinili mong kunin ng anak ko. Pinilit mong ibalik siya sa isang pagkakataong hindi naman dapat kanya. Bigla niyang nilaslas ang kanyang sariling palad gamit ang kuko. Tumulo ang itim na dugo sa lupa at sumiklab ang paligid ng apoy na itim. Tumayo siyang dahan-dahan. Tumaas ang kanyang buhok na parang apoy. Ang balat ay nagbitak at lumuwa ang mga ugat na kulay pula at itim. Mali ako, Anton. Akala ko kaya kong patawarin ang mundo. Pero ang mundong ito, kailanman ay hindi marunong magpatawad sa kagaya ko. Sumugod si Minda na parang kidlat. Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Anton at hinampas siya gamit ang matulis na kuko. Naibaba ni Anton ang kanyang pilak na kutsilyo at nagbanggaan ng kanilang lakas. Ang unang bugso ng kanilang laban ay puno ng galit. Sinasaniban na ng kadiliman si Minda habang si Anton naniniwalang may pag-asa pang bumait ang puso ng halimaw. Lahat ng kagaya mo ay ipinanganak para manakit! Tumama ang isang atake sa puno sa likuran ni Anton. Nabiyak ito at bumagsak sa gilid. Mabuti na lang at mabilis siyang nakaiwas. Habang sila'y naglalaban, ramdam ni Anton ang unti-unting pag-init ng kanyang anting-anting. Kumikislap ito ng pulang-puti. Ang bawat hampas niya ng kutsilyo ay may kasamang liwanag na parang apoy. Banayad, ngunit masakit ang pagkakabaon. Hindi kita sinasaktan dahil galit ako, Minda. Nilalabanan kita para pigilan kang tuluyang mawala. Nagdugtong ang kanilang mga lakas sa gitna ng kagubatan. Tumalsik ang mga alikabok at sanga. Ilang beses sinubukan ni Anton na makalapit kay Minda, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa bawat pagtatangka niyang magpaliwanag, pinapalitan ito ni Minda ng mas mabangis na pag-atake. Isang malakas na sipa ni Minda ang tumama sa tadyang ni Anton. Tumilapon siya at bumagsak sa isang batong altar. Pumiglas ang kanyang balikat at bumaon ang pilak na kutsilyo sa lupa sa kanyang tabi. Halos hindi siya makahinga. Nilapitan siya ni Minda ng dahan-dahan, parang isang hayop na uhaw sa dugo. Ang mukha nito ay halos wala ng anyo ng tao. Hindi ko na kailangan ng awa mo. Ang awa mo ang pumatay sa akin noon. Sa pagkakataong ito, ako na ang tatapos sa iyo. Habang papalapit si Minda, naramdaman ni Anton ang pagpintig ng anting-anting sa kanyang dibdib. Tuluyan itong nagniningning. Bigla niyang naalala si Junel, ang batang humawak sa anting-anting bago siya maglaho. Mali ka, Minda. Hindi ako nag-iisa. Inangat niya ang kanyang kamay at mula sa anting-anting ay lumabas ang isang bugso ng liwanag. Tumama ito kay Minda at napaurong siya. Tumalsik siya pabalik, bumagsak sa lupa at nagliyab ang kanyang balat. Ano ito? Bakit ang hapdi? Alaala yan ni Junel. Alaala kung paano mo siya niyakap nung umiiyak siya. Alaala ng katauhan mo noon bago ka pa masaktan. Ngunit bago pa tuluyang lumambot ang loob ni Minda, muling bumangis ang kanyang paningin. Hindi ako ganon. Isa na akong halimaw. Muli siyang sumugod, ngunit ngayong buo na ang anting-anting. Hindi na natinag si Anton. Tinanggap niya ang bawat hampas, bawat galaw. Ngunit sa bawat sandali, tumitibay ang liwanag sa paligid niya. Nang huling bugso, tumalon si Minda at itinaas ang dalawang kamay. Handa nang sunggaban siya, pero sinalubong siya ni Anton ng yakap. Hindi mo kailangan maging halimaw para ipaglaban ang anak mo. May iba pang paraan, Minda. Mula sa kanilang gitna ay may lumalabas na liwanag.
isang bugso ng enerhiyang galing sa pag-unawa, pagmamahal at sakripisyo. Nang humupa na ang liwanag, parehong nakaluhod sa lupa sina Minda at Anton, tahimik at nanghihina. Ngunit wala nang apoy sa mata ni Minda. Ang kanyang balat ay bumalik sa dating kulay. Sa likuran nila, dahan-dahang tumayo si Junel na lumuluha. Nay! Tahimik ang paligid matapos ang matinding labanan. Wala na ang apoy, wala na ang ingay. Ang kagubatan na kanina'y puno ng sigawan at mga pagyanig, ngayon ay huminto na. Sa lilim ng puno ng dugo, nakaluhod si Minda, nanginginig. Duguan ng palad at wala nang ningning ang kanyang mga mata. Sa harap niya ay si Anton, nakaupo sa lupa. Basag-basag ang labi, sugatan ng katawan, ngunit buo ang loob. At sa di kalayuan, nakatayo si Junel, nakatingin sa ina niya. Junel, anak. Ang boses niyang halos hindi marinig, parang napuputol sa gitna ng hangin. Hindi gumalaw si Junel, nakatitig lang. Walang galit sa kanyang mga mata, pero malinaw na may pagitan sa kanilang dalawa. Lumuhod si Minda. Bumalik na siya sa dati. Hindi na siya ang nilalang na puno ng galit. Siya na ngayon ay isang inang tuluyan ng nawasak ng mga pagkakamali niya. Ang tagal kong pinilit na maging ako ikaw. Akala ko, doon kita mapoprotektahan. Akala ko, kapag naging malakas ka katulad ko, hindi ka masasaktan ng mundo. Pero ako pala ang sumira sa iyo, anak. Ako pala ang unang nalakit sa iyo. Tumulo ang luha ni Minda. Isa, dalawa, hanggang sa hindi na niya mapigilan. Kung pwede ko lang ibalik ang lahat. Kung pwede lang purahin yung gabi na sinubukan kong agawin ka kay Anton. Hindi ko na sana ginawa. Pero huli na, di ba? Wala na akong karapatang yakapin ka. Alam ko. Dahan-dahang lumapit si Junel sa ina. Mabigat ang bawat hakbang niya at para bang bawat pulgada ay may buhat na 10 taon ng sakit at pangungulila. Nang makarating siya sa harap ng ina, matagal siyang hindi nagsalita. Tinitigan niya si Minda na nakaluhod pa din, umiiyak at nakatungo. Humawak si Junel sa balikat ng ina. Dahilan para mapapitlag si Minda. Inangat niya ang tingin at nakita niya ang mga mata ng anak na napakalungkot. Nay, ang tagal kong hinihintay na itanong mo kung ayos pa ako. Nanginig ang buong katawan ni Minda. Napasa po siya sa kanyang mukha at tuluyang humagulgol. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo si inay, anak. Hindi ko alam kung paano, pero araw-araw kong dadalhin ang lahat ng kasalanan na gawa ko sa iyo. Akala ko dati, wala na akong inay. Akala ko, wala nang matitira pa sa atin. Pero nakita kong lumaban ka. Kahit halos lamunin ka na ng dilim, may parte pa rin sa'yo na umiiyak para sa akin. At yun ang pinili kong panghawakan, inay. Mula sa itaas ng puno ng dugo, unti-unting bumagsak ang liwanag ng buwan na sumasaksi sa muling pagkikita ng mag-ina. Ang tunay na kapangyarihan, hindi nasusukat sa lakas o dugo. Nasusukat yan sa kakayahang magkapatawaran kahit masakit at tanggapin kahit marami nang nasira. Tumango si Junel. Hinila niya si Minda papalapit at mahigpit na niyakap ito. Wala na siyang ibang sinabi na hindi na niya pinilit ipaliwanag ang lahat ng hinanakit niya. Sa halip, sa yakap na yon, naramdaman ni Minda ang lahat. Salamat, anak. Salamat, Anton. Kung hindi dahil sa'yo, tuluyan na akong nanunod sa sarili kong dilim. Wala yun, Nay. Nangyari na po.
Saka ang mahalaga, kumpleto pa din tayo. Isang masiglang hiyaw ang gumambala sa katahimikan ng paligid. Napalingon silang tatlo sa direksyon ng tunog. Mula sa masukal na bahagi ng gubat, lumitaw si Mang Celso. Buhat-buhat ang isang basket ng mga halamang gamot. May palapa pa ng nyug na nakasukbit sa likod. Halos matumba ang dala niya nang makita ang tatlong magkakasama, ligtas at buo. Nako! Salamat sa may kapal! Salamat at tapos na ang kalbaryo! Agad na nagtungo si Mang Celso sa kanila. Pero dahil maedad na, medyo hinihingal na ito. Paglapit niya, agad niyang niyakap si Junel sa balikat. Saka niyakap si Anton ng buong lakas. Akala ko talaga wala ng pag-asa. Akala ko pare-pareho na kayong makukuha ng dilim. Abay, tignan mo nga naman ang buhay oh. Tumawa si Anton habang pinupunasan ang luha sa kanyang pisngi. Kung hindi rin dahil sa iyo, Mang Celso, baka hindi namin ito nalagpasan. Nako, wag mong kung isali dyan anak. Kayo ang lumaban at nagtiwala. Ako'y tagasalo lang ng sugat at tagatimpla ng kape. Tumawa si Minda. Bahagyang tumalikod sa kanila. Pinupunasan ng mukha. Ang mga mata niya'y mapula na sa kakaiyak. Matagal na ako nabuhay sa galit. Pero ngayon ko lang naisip, hindi pala kapangyarihan ang nagpapabigat sa dibdib ko. Kundi yung pag-asa na baka hindi nyo na kami muling matanggap. Nilapitan siya ni Mang Celso at hinawakan ang balikat. Minda, anak, ang kagubatan ay hindi lang tirahan ng dilim. Nandito din ang liwanag. Hindi naman lumalaki ang mga puno kung walang araw. Kaya dahil nandito ka pa, humihinga at humihingi ng tawad. Ibig sabihin, may lugar ka pa din dito. Sa ilalim ng dapit hapon, sabay-sabay silang lumakad paalis mula sa ilalim ng puno ng dugo. Wala nang bigat na dinadala sa mga loob nila. Para bang binubura ng bawat hakbang ang mga aninong matagal nilang bitbit. Ang dating madilim na landas ay isa ng bagong simula. Sa malayo, sa mataas na mga may bato, ay may mga matang nakamasid sa apat na naglalakad palayo. Isang nilalang ng kagubatan ang nakatayo at nakatago sa lilim. Tahimik itong nakamasid at pagkatapos ay naglakad na palayo. Sa paglipas ng 6 na buwan, naging payapa ang buhay ng apat sa dating kubo ni Mang Celso. Ngunit ngayon, hindi na ito ang sira-sirang kubong niluma ng panahon. Sa kasipagan ni Anton at pagtutulungan nilang lahat, itinayo nila ang isang mas matibay na tahanan na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at bato. May maayos na ding bubong, may mga bintana at may maliit na bakurang tinataniman ng mga gulay ni Minda. Naging masaya ang kanilang bawat araw na lumilipas. Si Mang Celso ay muling nakakangiti. Si Junel ay parang normal na bata na ulit na masayahin, palabiro at palatanong. Bagamat may sugat pa din sa puso si Minda, unti-unting nagbabalik ang sigla sa mga mata niya. At si Anton, halata ang lalim ng pagmamahal sa bagong pamilya niyang binubuo. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting nilulubog ng kalangitan at kulay ginto ang liwanag ng paligid, magkaharap si Anton at Minda sa isang maliit na mesang gawa sa kahoy sa ilalim ng punong mangga. Pareho silang may hawak na tasa ng kape. Malapit lang sa kanila si Mang Celso na natutulog sa duyan, habang si Junel ay naglalaro sa gilid, abala sa pagpapalipad ng saranggolang gawa sa plastik at walis tingting. Parang panaginip lang itong mga nangyari. Ang bilis ng panahon, no? Dati akala ko, wala na akong pag-asa pa. Pero pinili mo magbago, Minda, at yon ang mahalaga. Natahimik si Minda. Parang kinikilatis ang bawat salitang sinabi ni Anton. Umihip ang hangin at kumaluskos ang mga tuyong dahon sa paligid nila. Kung tutuusin,
Dapat akong humihingi ng tawad sa iyo araw-araw sa lahat ng ginawa ko, sa sakit na naidulot ko sa iyo, Anton, kay Junel at kay Mang Celso. Tumango si Anton pero halatang may bumabagabag sa kanya. Inilapag niya ang tasa sa mesa, saka huminga ng malalim. Tinitigan niya si Minda at sa tagpong yun, parang huminto ang oras. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin to. Kaya lang, natatakot ako. Baka hindi mo pa kaya. Pero ngayon tingin ko, panahon na. Napakunot ang noo ni Minda. Iniisip kung anong tinutukoy ng lalaki. Ngunit nanatili siyang tahimik. Hinihintay ang kasunod. Mahal kita, Minda. Matagal na. Hindi dahil sa gusto kong baguhin ka. Dahil nakita ko kung sino ka talaga sa likod ng lahat. Lahat ng hinanakit mo, galit mo, tinanggap ko. At kahit ilang beses mo akong itinulak palayo, mananatili ako. Bumalot ang katahimikan. Ngayong nasa ayos na tayo, handa akong maging mas malaking bahagi ng buhay niyo. Kung papayag ka, gusto kong maging tatay ni Junel. At kung kaya mo akong tagapin, bilang maging asawa mo. Hindi agad nakapagsalita si Minda. Natigilan siya, napalunok at napayuko. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata at bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Anton, hindi ko akalaing matapos ng lahat ng ginawa ko, may magmamahal pa sa akin ng ganito. Tumayo si Anton mula sa kinaupuan niya at lumapit sa gilid ni Minda. Inabot niya ang kamay nito at pinisil na marahan. Hindi ako aasa na magiging madali ang lahat. Pero hindi kita iiwan, Minda. Hindi ko din iiwan si Junel. Sa totoo lang, matagal na kami mag-ama sa mata ko. Doon na napaiyak si Minda. Hindi na niya napigilan ang mga luha. Tumayo siya at niyakap si Anton ng mahigpit, sabay bulong. Oo, Anton. Oo. Gusto ko ng bagong simula. Kasama ka. Sa di kalayuan, napatingin si Junel sa kanila. Hindi niya lubos maintindihan ang usapan, pero alam niyang may masayang nangyayari. Tumakbo siya papalapit, bitbit ang kanyang saranggola. Bakit kayo umiiyak, Nay? Kuya Anton, may masama po bang nangyari? Nakangiti si Minda sa gitna ng luha, saka lumuhod at niyakap ang anak. Wala, anak. Masaya lang si Nanay. Masaya kasi buo na tayo. Junel, tatay na lang itawag mo sa akin kung gusto mo, ha? Pero kahit anong itawag mo, nandito lang ako palagi. Bakit po, Kuya Anton? Dahil simula ngayon, tatay mo na ako. Walang pagsidlan ng tuwa si Junel nang marinig yon mismo kay Anton. At sa sobrang tuwa ay napayakap na siya dito. Mula sa duyan, nagising si Mang Celso. Nakita niya ang tatlong magkakayakap at isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ay, sa wakas. Tapos na ang unos. Ito na ang simula ng mas tahimik at masayang bukas. At habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog, sa maliit na tahanan nila ay nabalot ng liwanag ng pag-ibig, kapatawaran at panibagong pag-asa. Makalipas ang ilang taon, mula nang tuluyang humupa ang bagyong minsang yumanig sa kanilang buhay, nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Hindi na muling bumalik ang takot sa kanilang mga gabi. Wala nang aswang na gumagala. Ang lahat ay parang isinilang muli, kasabay ng muling pag-usbong ng kanilang mga puso na minsang napuno ng galit, pangungulila at dalamhati. At sa isang maaliwalas na umaga, isang biyaya ang muling dumating sa kanilang buhay dahil isinilang ni Minda ang isang batang babae. Sa unang pagkakataon, nakita ni Minda ang isang buhay na hindi kailangang takasan, isang simula na hindi kailangang itago. Si Junel na ngayoy binatilyo na ay madalas buhati ng kanyang kapatid at aliwin ito
Ang turing niya sa kapatid ay puno ng malasakit, pagmamahal at pangakong iingatan ito mula sa kahit anong panganib. Itinuring niya itong regalo ng langit. Sagot sa mga panalangin niyang minsan ay ibinulong sa gabi. Nagtatrabaho naman sa bukid si Anton at palaging nagpapasalamat sa kataas-taasan sa pangalawang buhay na ipinagkaloob sa kanilang lahat. Sa paglipas ng mga araw, ang dating alamat ng takot ay napalitan ng isang bagong alamat ng pagbabago at pag-asa. Nang patunay na ang isang taong minsang naligaw ay maaari pa rin makabalik sa liwanag. Sa dulo ng lahat, may aral na naiwan na ang tao ay may kakayahang magbago, na hindi mahalaga kung gaano kalalim ang sugat ng nakaraan sapagkat may pag-asang mamuhay muli sa liwanag. Naliligaw minsan ng landas, nalulunod sa galit, sa lungkot o sakit ng kahapon, ngunit habang may humihingi ng tawad, may nagpapatawad at may naniniwalang kaya pa ding bumangon dahil may pag-asa. Dahil ang pagiging tao ay hindi nasusukat sa pagkakamali kundi sa kakayahang magbago. Ang isang halimaw ay pwedeng muling maging tao. Dahil sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang magmahal. Wakas.